Magandang araw mga bro. Ito meron tayong isi-share. Samsung Smart na rin siya. 32 inch lang. So subukan natin i-plug in. Ayan, plug in natin. Yan, nag-power. So naka-on pala to. So ito yung ano niya mga bro, walang display, may backlight, bago pa mga bro. So buksan na lang natin mga bro. Ito na mga bro, nabuksan na natin. So ito yung kanyang mainboard at saka power supply, isa lang. So ito naman yung ginamit na top board. So pag ganito, ang steps natin gagawin is mag voltage check tayo. Body ground lang natin, tapos plug in, yan. So check natin ngayon yung 12 volts ito sa fuse. So present sa tawid ng fuse, so present din. So ngayon check natin yung 12 volts, kung may 12 volts na pumasok dito. So meron din ito 3.3, yan pasok. 1.8, yan pasok. So ang naging problema nito, wala siyang hindi nag-out yung ating DC-DC IC. May problema sa signal ito, walang bone. So walang bone. So paano natin malaman kung buo pa tong DC-DC IC? So ang gagawin natin, bunutin natin, tapos bunutin natin yan, tapos plug in, at saka tutukan natin yung bone kung mayroon siyang magpa-flash na kahit ilang voltage lang. Ibig sabihin nag-protect lang yung ating DC-DC IC pag ganito. So plug in, tapos tutok sa bone, yan, may nag-flash. So ibig sabihin buo, nag-protect lang yung ating DC-DC IC. So next steps natin gagawin, check natin ngayon yung signal na may leak or short. So una, dito tayo mag-umpisa. Kung nakikita natin tong apat na capacitor, ito SMD, ito yung naging protection sa ating mga CKB line, CKB signal. So pag ganito, dalawang gate, so apat na line ito. So check lang natin kung may masukat ba tayo mababa. Sa data niya is ito yung ito, at saka ito yung makapares niya, oh. Yan. So mig, tapos ito at saka ito. Try natin. So kung pansin natin, meron tayong nasukat na ohms. Yan, o, 430 ohms. So ito yung sira. So paano natin malaman kung dito ba na side or dito ang may problema? So ang gagawin natin,
itong pair na to, itong naka-reading tayo ng ohms, itong ohms na to. So subukan natin ikat magkat tayo ng isa. So ang pagkating nito, dito tayo sa ilalim ng yung may butas na yan. So cut natin. So wag na natin i-cut yung video para masundan. So cut natin. So ito yung i-cut natin, yung isa lang kasi ito at saka ito yung may problema. So cut natin to. Cut natin tong isa. So isa lang muna para malaman natin kung saan tayo mag final cutting. Yan. So check na naman tayo uli. So walang cut yung video natin ha. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Hit ang bell button para updated ka sa tuwing mayroon tayong video i-upload. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. So ito, na-cut na natin yung isa. So check natin. Dito pa rin tayo sa kanyang test point. Ito. So subukan natin kung mayroon pa ba. So mayroon pa. Yan o. Ohms pa rin. Kung mapapansin natin, ohms. Yan, ohms pa rin. Yan o. So ibig sabihin, wala dito ang problema. So dito sa kabila. Dito yan sa kabila. So kung makikita nyo itong sa loob, dalawang looban, ito yung magkapares nyan. Ito at saka ito magkapares. Ito naman at saka ito magkapares. So check natin yan kung saan dyan ang connection mula dito karugtong. Check natin papunta dito. So plastar na natin yung camera. Hirap na kasi mag-check tayo ng tester. So yan, na-plastar na natin. So zoom lang natin. Dito tayo mag-execute. So yan, kitang kita na yan. So gagawin natin, set tayo sa buzzer. Set natin sa buzzer yung tester. Tapos i-locate natin ngayon yung kung saan ang karugtong nito. Ito. So dito tayo tututok kung saan ang karugtong. Ito sa left side na yung papasok na pin. So ito yung may problema. So subukan na natin. Ang kapares nito is itong sa gitna. Ito at saka sa gitna. Ito yung kapares. Ang pangalawa, ito naman at saka sa dulo. So cut natin tong pares, yung dalawa lang. So cut natin kung yan isa. So i-cut na natin yung isang gate. So ang ibig sabihin nito, dalawang pair, isang pair sa isang gate. So dalawang yan, dalawang butas. Yan, cut natin na. Cut na natin. Ngayon, subukan natin i-check ulit kung mid na ba ang masukat natin. Yan. Check natin. Ilan naman ako?
Saka ito. Yan, MIG. Ngayon, pag ganito, may lalabas na sigurado yung DC-DC voltage natin. Pero, pag mapalabas na natin, kailangan nating idugtong itong isa, itong kinating natin itong isa. So, idugtong natin para maganda yung image niya. So, ngayon, check lang muna natin kung may buo na ba tayo or VGH. So, tanggalin natin yung camera. Testing tayo kung palabas na ba natin si bone. So yan. So plug in tayo. Tapos tutukan natin si bone ito. So yan, meron ng 32, napapansin ninyo. So yan yung hinahanap ng ating panel. So pag ganyan, meron ng display. Pero hindi yan perfect. Kasi meron tayong tinanggal dito. Kinat natin. Yan. So kailangan natin idugtong yan para ma-perfect yung display. Yan. Subukan natin silipin yung screen. Yan o. Mapapansin natin meron siyang ganyan. Kasi incomplete circuit siya eh. Yan o. So may display na. So pag idugtong na natin tong kinat natin, yung una natin kinat itong isa, so sigurado buo na yan at malinis na tingnan yung picture. So pause lang natin, dugtong lang natin yan. So tuloy tayo. Ito nadugtong na natin. Yan o. Yan, dinugtong natin yung isang kinat natin before ang una natin kinat. So dito yung tama. May tama na side. Yan. Yan yung kinating natin ito. Ito at saka ito dalawa. So wag na nating ikat muna yung dalawa kasi may instances kasi na mag-trouble dito sa kabila. Yan, itong location na to, tapos nakat na natin, so magdugtong na naman tayo uli. So yan lang muna kung yan yung may problema. So yan lang munang ikakat natin. Based on my experience lang mga bro. So plug in natin. Yan na oh. So malinis na siya oh. Yan. Ayan, buo na. Makinis na kasi kumpleto na yung ano niya. Yung mga signal niya na naka-occupy. So hanggang dito na lang mga bro. Sana mayroon kayong konting learning sa ganitong trouble Samsung 32. Maraming salamat. God bless.